Binasahan na nga ng sakdal sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla para sa kasong malversation kaugnay sa umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. At live mula sa Quezon City, may express report si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, mismong si Senator Bong Revilla na ba ang naghain ng plea? Nikki, hindi naghain ng guilty o not guilty plea si dating Senador Bong Revilla sa pagbasa ng sakdal sa kanya ngayong araw. Kaugnay yan ng kasong malversation sa flood control project sa Bulacan na umano'y non-existent. Pasado alas 7 ng umaga, dumating si Revilla sa Sandigan Bayan. Suot muli ang detainee uniform ng BJMP para sa arraignment ng kasong malversation through falsification of public documents na hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division. Binasa kay Revilla ang sakdal kung saan nakadetalye ang umano'y proseso ng paglabas ng 76 million pesos na pondo para sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan na nabistong ghost o non-existent project. Hindi naghain si Revilla ng plea dahilan upang otomatikong ihain ng korte ang not guilty plea para sa kanya. Dahil dyan, tuloy na ang paggulong ng preliminary conference ng kaso sa February 23 hanggang 27 habang ang pre-trial naman ay isasagawa sa March 6. Kasabay ni Revilla na humarap para sa arraignment ang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Juanito Mendoza na naghain naman ng not guilty plea para sa kaparehas na kaso. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang motion for consolidation ng kasong graft and malversation ni dating DPWH Juanito Mendoza habang partially granted naman ang apelahan ng Mendoza at Revilla upang makapaghain ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. Bago ang arraignment, muling iginiit ng mga taga-suporta ni Revilla sa labas ng Sandigan Bayan ang mabilinis sa konsensya ng dating senador. Kinukwestiyon din nila ang desisyon ng korte na gawing state witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at nila ay dapat usigin at panagutin ang dating opisyal dahil siya umano ang mastermind ng korupsyon ng flood control project ng pamahalaan. Nikki, pinasalamatan naman ng dating senador ang mga taga-suporta nito na nananatili pa din sa labas nga ng Sandigan Bayan at ang kanyang pakiramdam naman daw nang tanungin natin ng mabilisan nating makapanayam dito ayon sa kanya ay okay naman daw. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Yan ang express report ni Mobile Journal, Arles de los Santos. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.